So, kung nakikita nyo po sa ating circuit, meron tayong 14.31 MHz and ito din po yung ating waveform na nasusukat sa ating oscilloscope. Hey, what's up guys? Ngayon po is meron tayong isang simpleng circuit dito at ito po ay isang crystal tester na nakabase sa Colpitts oscillator circuit. So, sa setup natin, gagamit po tayo ng isang power supply na nakaset sa 12 volts. And then, meron din po tayo ng isang digital multitester na nakaset sa frequency setting at saka isang oscilloscope. So, ang gagawin po natin is itetest natin yung mga crystal na to at aalamin ba natin kung tama ba yung mga frequency na nakaprint out sa kanilang body based doon sa nasusukat natin sa ating digital multitester. At the same time, is titingnan din natin yung kanilang frequency. Okay, so sa setup natin, bali common po yung ating ground connection. So, ito pong hawak ko. Ito po yung test probe ng ating digital multitester. Samantalang ito naman po is yung ground ng ating power supply. Samantalang ito naman pong nasa taas is yung ground ng ating oscilloscope. So, dito naman po sa circuit natin nakakabit yung ating digital multitester at saka ito naman po yung test probe ng ating oscilloscope. Samantalang dito sa part na to, dito pumapasok yung ating supply and then ito naman pong wire na to, dito po natin ikakabit yung ating crystal. So makikita nyo rin sa ating circuit, meron tayong isang LED. So isa po itong indikasyon kapag umilaw na good yung ating circuit. Meron tayong isang LED. So isa po itong indikasyon kapag umilaw na good yung ating circuit. What? Bro, what are you talking about, man? Okay, so isang indikasyon po na good yung ating crystal oscillator kapag umilaw po itong ating LED maliit na to. Okay? So, umpisa natin sa isang maliit na crystal na to. Ayan. So, based dun sa board na pinagkunan ko, ang value nito ay 3.5 MHz. So, tingnan natin kung masusukat ba ng ating digital multitester yung 3.5 MHz at the same time, titingnan din natin yung frequency doon sa ating oscilloscope. So, ikakabit lamang natin tong ating crystal dito sa ating circuit. At ayun po, kung nakikita nyo sa ating circuit, mayroon po tayong 3.5 MHz. Ayan, 3.5 MHz at ito po yung ating waveform na nasusukat. So, next naman is magsusukat tayo ng eto. Try natin tong crystal na to. So, ang value po niya ay 9.59 MHz. So, tingnan natin kung masukat ba ng ating ginawang circuit yung 9.59 MHz. So, clip lang po natin siya. So, ayun po. Kung nakikita nyo, umilaw yung ating LED. Nasukat niya yung ating frequency ng crystal, which is 9.59 MHz. And sa ating oscilloscope naman po, na-display yung kanyang waveform. Alright? Next naman na ating crystal na susukatin ay ito. Ayan. So, 8.1 MHz. Ayan. So, sana nakikita ng maayos. Ayan. 8.1 MHz po yung value ng crystal. So, tingnan natin kung masusukat ba siya. Yun. Kung nakikita nyo po sa ating meter, meron po tayong 8.1 MHz. Umilaw yung ating LED. At the same time, nakita din natin yung waveform doon sa ating oscilloscope. Next naman po, na crystal na ating itetest ay ito. So, 10.24 MHz. So, tingnan natin kung susukat ba ng ating circuit yung 10.24 MHz. So, clip lang natin to dito sa ating alligator clip. At kung nakikita nyo po, meron tayong 10.23 MHz. Ito po yung ating waveform na susukat sa ating oscilloscope. At the same time, umiilaw din po yung ating LED.
So, sunod naman na ating iti-test ay ito. Ayan. So, ang value po nito ay 14.31 MHz. So, tingnan natin kung masusukat ba ng ating circuit yung 14.31 MHz. So, kiklip lang po natin yung ating alligator clip dito sa ating crystal. Ayan. So, medyo hirap siyang i-clip kasi nga medyo bungi yung panga ng ating crystal or ng ating alligator clip. So, kung nakikita nyo po sa ating circuit, meron tayong 14.31 MHz and ito din po yung ating waveform na nasusukat sa ating oscilloscope. Alright? Next naman is ito. Medyo mataas to. So, ang value nito ay 24 MHz. Yan. Ayusin lang natin. Di siya nakikita ng maayos sa camera. Oops. Ayun. 24 MHz. So, try natin kung masusukat ba ng ating circuit yung 24 MHz. So, kiklip lamang po natin itong ating alligator clip dito. Ayan. So, dito na po sa side na to. Clip natin siya dito. So, kung nakikita nyo po, meron tayong 24 MHz na nasusukat dito sa ating circuit. So, umiilaw din po yung ating circuit at ito po yung ating display waveform. Ayan, yan po yung waveform na nasusukat sa ating oscilloscope at ito po yung frequency na nasusukat natin sa ating crystal. So, napaka-helpful po ng circuit na to, lalo na kung kayo ay magto-troubleshoot ng isang circuit. Kasi sa totoo lang, ang isang crystal ay kayang makapag pa-deadboot or kayang makapag pa-no power ng isang circuit. Lalo na kung sira yung crystal mo. Kasi yung crystal po, lalo na sa mga microcontroller, sila po yung nagpo-provide ng clock pulses. Nang sa ganon is para mag-synchronize ng maayos yung ating circuit or yung ating mga microcontroller. Okay? So, isi-share ko po yung ating schematic diagram. And kung titingnan nyo po, ginawa ko na siya ng PCB layout. So, pwede nyo po siyang gawin. And ilalagay ko po dyan dito sa ating video description. Okay? So, pwede nyo po siyang ma-download. So, sana po ay meron kayong natutunan sa ating napakasimpleng video. Pwede po kayong mag-iwan ng comment or suggestion dyan sa ating comment section below. Huwag nyo rin pong kakalimutang i-hit ang like and subscribe. Bahit na rin po ako ng notification bell nang sa ganun ay maging updated po kayo sa ating mga future upload. Muli, ako po si Andrew Electronics na nagsasabing, stay humble and be creative. Maraming salamat.